Noong 1939, sinalakay ni Hitler ang Poland mula sa kanluran at sinalakay naman ito ni Stalin mula sa silangan, kaya hinati nila ang bansa sa pagitan nila. Ang opisyal ng hukbong pulis na si Janus ay nahuli ng mga Sobyet na gustong pilitin siyang pumirma sa isang dokumento na nagsasabing siya ay isang espiya. Dahil kasinungalingan ito, tumanggi si Janus na pumirma. Sa sandaling iyon, dinala ng mga sundalo ang asawa ni Janus, na labis ng pinahirapan hanggang sa mapilitan siyang tawagin ding espiya si Janus. Umiiyak siyang itinanggi ito, ngunit maihawak ang mga sundalo na dokumentong pinirmahan ng babae na nagdedetalye umano ng lahat ng gawaing sabotahe ni Janus. Noong 1940 sa Siberia, dinala si Janus at ang iba pang mga bilanggo sa isang kampo ng sapilitang paggawa. Sinabi sa kanila na ang Siberia mismo ang kanilang bilangguan dahil napapaligiran ang kampo ng mabagsik na kalikasan, kaya walang makakaligtas kung susubukan nilang tumakas. May gantimpala rin sa ulo ng mga tatakas, ibig sabihin, maaaring patayin din sila ng mga lokal. Pagkatapos, inahit ang buhok ng lahat ng bilanggo. Nang oras na ng hapunan, binigyan sila ng napakaliit na mangkok ng malabnaw na nilaga. Maraming lalaki ang may night blindness dahil sa kakulangan sa bitamina. Hindi sinasadyang natapon ni Smith ang kaunting pagkain at may isang desperadong bilanggo na sinubukang agawin iyon, pero agad itong tinapakan ni Smith para hindi makuha. Naawa si Janus sa lalaki at ibinahagi ang sarili niyang pagkain, kaya pinagalitan siya ni Smith at sinabing ang kabaitan ay maaaring ikamatay niya roon. Pag-alis ni Smith, sinabi ni Khabarov kay Janus na si Smith ay isang Amerikano na nahuli lamang dahil siya ay dayuhan. Ikinuwento ni Janus na hinatulan siya ng 20 taon dahil sa peking paratang ng espiya, at ipinaliwanag naman ni Khabarov na siya ay isang aktor na inaresto dahil sa pagganap bilang isang aristokrata sa isang pelikula. Sa dormitoryo, si Vaca ay naglalaro ng baraha para sa pera. Sinabi ni Khabarov kay Janus na ang mga iyon ay mga profesional na kriminal at hinahayaan ng mga gwardya na sila ang mamahala roon, kaya kinatatakutan sila ng lahat. Ang ilan pang bilanggo ay nahuli at ginawang sapilitang manggagawa. Naisip ni Janus ang posibilidad ng pagtakas, pero sinabi ni Khabarov na imposible iyon at binalaan siya na may mata at tenga si Stalin sa lahat ng dako. Sa sandaling iyon, hiningi ni Vaca ang jacket ng isa pang bilanggo. Nang subukan nitong lumaban, naglabas si Vaca ng kutsilyo at sinaksak siya. Pagkatapos, kinuha ng ibang mga lalaki ang sweater ng biktima at ipinasa iyon kay Vaca, na ginamit niya upang pambayad sa utang niya. Habang lumilipas ang mga araw, nasasanay si Janus sa takbo ng buhay sa kampo. Ang mga bilanggo ay kailangang magmina o magputol ng kahoy sa niebe. Kaunti lamang ang ibinibigay na pagkain at hindi rin mainit ang kanilang tinutuluyan. Wala rin silang bagong damit, kaya may isang bilanggo na nag-aayos ng sirang sapatos niya. Binibigyan sila ng sapatos na pinahira ng wax ng kandila. Isang gabi, nakakita si Janus ng mga kuto sa kanyang damit. Sinabi ni Khabarov na may alam siyang lumang katutubong lunas at pinasunod siya palabas. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng pagsabog, pero iyon pala ay mula lamang sa mga minahan. Habang ibinabaon ni Khabarov ang ilang damit sa niebe, tinititigan ni Janus ang mga bantayan at iniisip ang pagtakas. Inihayag ni Khabarov na maaaring makatulong ang kaibigan niyang si Lazar para makaalis sila, kaya nagsimula silang magplano. Ang pinakaligtas nilang opsyon ay ang magtungo sa timog, patungong Mongolia, ngunit kailangan muna nilang mag-ipon ng pagkain at maghintay ng panahon ng taglagas. Pagkatapos nito, nagsimulang makipagpalitan si Khabarov ng sigarilyo, kapalit ng pagkain, na itinatago niya sa ilalim ng isang maluwag na tabla sa sahig. Sinuri ni Janus ang mga nakabaong damit at nadiskubre niyang doon nagtipon-tipon ang lahat ng mga kuto. Makalipas ang ilang panahon, sinusubukan ng mga sundalo na dalhin ang mga bilanggo sa trabaho. Ngunit dahil sa malakas na snowstorm ay hirap silang maglakad at may ilang lalaking bumabagsak sa pagod. Pinahiga ng mga sundalo ang mga bilanggo sandali at sinabing wala silang pakialam kahit mamatay pa ang mga ito. Nang magreklamo si Smith, tinutukan siya ng baril sa ulo, ngunit hindi niya pinansin ang gwardiya at naglakad patungo sa gubat. Dahil dito, nagpa siya ang mga sundalo na dalhin na rin ang grupo sa gubat upang doon sumilong. Mabilis na nagtipon ang mga bilanggo ng mga sanga upang makagawa ng maliit na silungan at inanyayahan si Smith na sumama sa kanila.
Kinabukasan, sina Smith at Janus ay kabilang sa maraming bilanggo na piniling magtrabaho sa mga minahan. Doon, kailangan nilang tiisin ang walang tigil na pag-ubo dahil hirap silang huminga. Kailangan din nilang kumilos ng mabilis upang makaiwas sa mga debris tuwing may bumabagsak. Dahil sa kakulangan ng hangin, bumagsak si Janus at nagsimulang makakita ng mga guni-guni tungkol sa kanyang tahanan. Naglakad siya patungo rito na parang sinusubukang marating iyon at halos makalabas sa totoong mundo, kaya naghanda na ang isang gwardiya na barilin siya. Sa kabutihang palad, nahila siya ni Smith pabalik sa tamang oras. Bilang pasasalamat, sinabi ni Janus kay Smith ang tungkol sa plano ni Khabarov. Ngunit sinabi ni Smith na matagal nang niloloko ni Khabarov ang mga bagong dating gamit ang parehong mga walang lamang pangako. Gayunpaman, kung talagang igigiit ni Janus ang pagtakas, pumayag si Smith na sumama sa kanya. Nang gabing iyon, kinalagkad ni Janus si Khabarov palabas ng kama upang ipakita sa kanya na sapat na ang lakas ng bagyo para matakpan ang kanilang mga bakas, kaya dapat na silang umalis. Ngunit iginiit ni Khabarov na hindi pa ito maaari at nagbanggit ng mga dahilan tulad ng kulang pa raw ang pagkain. Nagsimulang magduda si Janus kung totoo ba ang mga kwento niya, ngunit sa sandaling iyon ay nakita sila ni Vaca kaya bumalik na lang sila sa loob. Samantala, nalaman ni Andres na itinatago ni Khajic ang kanyang night blindness. Ipinangako ni Khajic na maayos naman ang paningin niya sa araw at maaari siyang kumapit sa balikat ni Andres sa gabi. Nakiusak siya kay Andres na itago ang kanyang sikreto para makasama pa rin siya sa plano ng pagtakas. Samantala rin, ibinigay ni Smith ang kanyang gintong relo kay Lazar kapalit ng impormasyon kung paano makatakas. Sinabi ni Lazar na kailangan nilang patayin ang generator na magbibigay sa kanila ng 1-0 minuto ng kadiliman para makatakas. Dapat itong gawin sa oras ng pagpapalit ng huling gwardiya. Habang naghihintay ang grupo ng tamang oras, biglang sinunggaban ni Vaca si Janus at tinutukan siya ng kutsilyo sa leg. Ipinaliwanag niya na malaki ang utang niya sa ibang sugarol kaya gusto rin niyang makatakas. Pumayag si Janus na isama siya pero dahil lamang nasa ilalim siya ng banta. Nang dumating na ang oras, pinatay ng mga bilanggo ang generator at pinutol ang ilang kawad sa bakod upang makatakas. Mabilis na nag-alarm ang kampo, ngunit dahil sa bagyo, mahina ang tanaw ng mga gwardiya at wala silang makitang bakas ng mga paa. Pumasok sila sa gubat kasama ang kanilang mga aso, umaasang ang pang-amoy ng mga ito ang makakatunton sa mga tumakas. Ang 7 bilanggo ay tumatakbo ng buong bilis sa loob ng kagubatan. Sa kalaunan, napagod sila at halos hindi na makatakbo, kaya pinaalalahanan sila ni Janus na mabilis ang mga aso at hinikayat silang magpatuloy. Sinubukan nilang muli, ngunit nambubulag ang nyebe, kaya nagpasya silang maghanap ng masisilungan. Tumanggi si Janus na tumigil dahil alam niyang pipigilan ng bagyong ito ang mga gwardiya na mahanap sila. Kinuha niya ang kutsilyo ni Vaca at naghiwa ng mga piraso ng balat ng puno na ginamit nila bilang maskara upang maprotektahan ang kanilang mga mukha mula sa nyebe. Dahil dito, nakapagpatuloy silang maglakad ng mas maayos. Makalipas ang ilang oras, nang tuluyang humina ang bagyo, huminto ang grupo at pinagsama-sama ang lahat ng kanilang natitirang gamit. Napansin ni Janus na suot ni Vaca ang jacket ni Khabarov, kaya ipinaliwanag ni Vaca na muntik na raw silang ipagkanulo ni Khabarov. Ngunit napigilan niya ito at kinuha ang lahat ng pagkain nito. Nang magpatuloy sila sa paglalakbay, lihim na sinabi ni Smith kay Janus na ang pagsama kay Vaca ay parang pakikipagkasundo sa dyablo. May narinig silang alulong sa malayo, ngunit mga lobo lang pala iyon. Lumipas ang mga araw at ginabayan ni Janus ang grupo sa pamamagitan ng pagtingin sa lumot at sa sikat ng araw para malaman ang direksyon. Humanga si Vaca at nangakong poprotektahan siya palagi. Sa susunod na pahinga nila, ipinaliwanag ni Janus na may 3 o 4 na linggo pa silang lalakarin bago marating ang lokal na lawa. 1 linggo na lang ang natitira nilang pagkain, kaya kailangan nilang manghuli o mangisda. Gusto ni Vaca na magnakaw sa mga bukid, pero tumanggi ang iba. Samantala, naghanap ng kahoy si Khajic, ngunit inabutan siya ng gabi kaya humina ang kanyang paningin at siya ay naligaw. Nagsimula siyang gumala habang hinahanap ang daan pabalik sa kampo, ngunit dahil sa lamig ay nagsimula siyang makakita ng mga guni-guni. Nakita niya ang dati niyang guro sa kanyang tabi at isang lungsod sa malayo at inakala niyang nakarating na sila. Nang sa wakas ay matagpuan siya ng iba, labis silang nalungkot nang makita nilang si Khajic
ay namatay sa lamig, ilang metro lamang ang layo mula sa kampo. Inilibing siya ng grupo at nagsabi ng ilang salita, kahit na ininis ni Vaca ang lahat ng banggitin niyang ayon ay isang bibig na lang ang bawas na kailangang pakainin. Pagkalipas ng ilang linggo, desperado na sila sa pagkain kaya namumulot na sila ng mga insekto at itlog sa mga pugad. Sobrang pagod na sila para magpatuloy, kaya sumilong sila sa isang kuweba, kung saan nagsimulang gumuhit si Tomas sa mga pader para manatiling matino ang isip. Isang gabi, tinanong ni Vaca si Janus kung sino ang unang mamamatay at nagbitaw ng mga salitang nagpapahiwatig ng pagkain ng kapwa-tao. Bigla nilang narinig ang isang ingay at natuklasan nilang may mga lobo na kumakain ng isang patay na hayop. Sabay-sabay na tumakbo at sumigaw ang mga lalaki, iwinawasiwas ang kanilang mga patpat hanggang sa tumakas sa takot ang mga lobo. Pagkatapos, nakita ni Janus kung paano nagsimulang kumain ang lahat ng kanyang mga kasama diretsyo mula sa katawan ng hayop na parang mga mababangis. Dahil sawang-sawa na rito, nagpasya si Janus na umalis mag-isa upang hanapin ang lawa at sinabi sa iba na kung hindi siya makabalik sa loob ng isang linggo, kailangan na nilang umalis nang wala siya. Matapos ang mahabang paglalakad at pagtatago mula sa ulan, muli siyang nagsimulang makakita ng mga guni-guni. Ngunit makalipas ang ilang araw, bumalik siya sa kampo at sinabi sa grupo na natagpuan na niya ang lawa. Matapos makabawi si Janus mula sa paglalakbay na iyon, umalis silang lahat ng magkakasama at naglakad ng 3 araw hanggang marating nila ang lawa. Pagkatapos maglinis at magpahinga, sinimulan na nilang tahakin ang daan patungo sa hangganan. Habang tumatawid sila sa kagubatan, napansin nilang may sumusunod sa kanila. Pinalibutan nila ang taong iyon at muntik nang umatake si Vaca, pero napigilan siya ni Janus sa tamang oras. Ang misteryosong tao ay isang babaeng pulis na nagngangalang Irina, na nakatakas mula sa isang sakahang Ruso at sinusundan sila dahil kailangan niya ng pagkain at proteksyon.